pagdating sa insurance. Kasi ako hindi ko kaya mag-afford ng brand new car. Ang nabibili ko lang is second-hand car. Halimbawa, sir, ako bumili ko sa'yo ng second-hand car na naka-comprehensive insurance. Tapos syempre ako as a new owner, halimbawa, yun, nagkaroon ng bagyo, binahay sa sasakyan ko, pwede ba ako mag-claim? Kahit hindi pa nakapangalan sa akin yung sasakyan, pwede ba yun, sir? Kapag nabili niyo na po yung sasakyan or yung second-hand unit at may kasama po siyang comprehensive insurance, kailangan niyo po muna ma-notify yung insurance company at makapag-request po kayo ng endorsement para mapalitan po yung pangalan ng insured doon sa policy or yung naka-declare na owner. Kasi po, kapag hindi niyo po nagawa at nagka-claim po kayo, pwede pong ma-delay ang inyong claim due to no insurable interest. Kasi ang may insurable interest lamang po sa isang policy ay kung sino po ang naka-declare na owner or ang authorized driver niya. So, doon po sa endorsement, kapag nag-request po kayo, mapapalitan po yung pangalan po ng insured doon sa policy. So, paano yun, sir? Ano bang requirement? Halimbawa ba, sir, kailangan ba nakapangalan muna sa akin yung car? Tapos, tsaka ako maghihingi ng, sa inyo, ng request for transfer of insurance? Endorsement po, ang kailangan lang po namin ay ang notarized deed of sale. Kasi, usually kasi matagal po yung transfer from LTO ng ownership, so hindi pa namin maihingi. So in the meantime, ang kakailanganin lang po namin ay ang notarized deed of sale para katunayan po na nagkaroon kayo ng transaction between you and yung previous owner. Good morning guys, so isa rin ba kayo sa mga car owners na kagaya ko na gustong kumuha ng comprehensive insurance pero maraming tanong, marami munang gustong malaman? So ngayong araw na to, meron ako pupuntahang insurance provider. Samahan nyo ako guys, lahat ng questions na yon sasagutin at kapag syempre nasagot lahat ng tanong ko, baka kumuha tayo ng comprehensive insurance ngayong araw na to. Tara guys! Guys, so dumating na tayo rito sa ating destination, itong Pacific Corporate Center na to. Dito yan sa kahabaan ng West Ave, Quezon City. Pero pupuntahan natin dito guys, yung insurance provider na tinutukoy ko sa inyo kanina. Hi, sir, good morning po. Sir, good morning. Red po, red. Tour ko muna kayo sa aming office. Ay, sige, so, ito yung reception namin. So, dito namin rin-receive lahat ng customers namin. So, ito yung mga awards na natanggap namin from our insurance partners. So, since nag-start ang company, we've been in the industry for 20 years na. So, yan po lahat ng awards na narinig namin. So, yan. Dito po ang aming underwriting. So, sila po yung nag-issue ng mga policy, mga software na po dito. Doon sa loob po yung aming accounting. Ito po ang aming sales. So, yun yung aming agents, yung mga team leaders nila, and yung aming supervisor. Po. So, dito, ang aming claims at ang aming commercial lines. Then, ang aming IT. Dito nakapes. So, dito naman po ang aming extension office. So, just one floor down. Ayan. So, here. Ito po ang area ng marketing. So, sila po ang in charge sa aming social media accounts and dun sa mga advertisements namin. Then dito, sales group din po ito. So, we have here 3 teams. So, lahat sila may team leader and ako yung supervisor. So, bukod sa sales namin sa taas, meron din kami dito sa baba. Siyempre gusto ko munang malaman, ano ba si Vigatin, sir? Ano ba siya? Kayo ba mismo yung insurance provider o parang agent po ba kayo? Vigatin Insurance po is ang agency. So, non-life insurance agency po kami na licensed insurance commission. Yung insurance provider po ay yung mga insurance companies na amin nire-represent. So, allowed po kami up to 7 insurance companies. For motor lines po, meron kaming Standard Insurance, Bethel General Insurance, Fortune General Insurance, Oriental Assurance, and Pacific Union. So, nag-act po kami as agent po nila. Sir, since nasabi niyo po pala na marami kayong kinikater na insurance, no offense, sir. For example, sir, kung sakali bang ako didirekta sa kanila,
does it mean na makakamura ba ako or may advantage po ba na dadaan ako sa inyo? Kasi syempre parang ang mindset kasi ng iba, bakit hindi ako pwede dumiretso kay Pacific Union, kay Standard Insurance? Bakit ganun? Ano po bang advantage kung dadaan po kami sa inyo? Kung makakamura po, most of the time hindi po. Kasi si agency po, po kami kumuha ng policies ng insurance company. So volume po ang order natin ng insurance. So dahil volume po kami, mas mababa po yung rate na binibigay sa amin. And another reason din po kung bakit may mga agency na katulad namin, kasi kami po yung may sales force and kami yung enough manpower para makater or ma-assist pa po yung mga kliyente namin. Sir, dumarating din kasi point na halimbawa kasi si insurance provider, tapos ako as claimant, nagkakaroon ba kami ng hindi pagkakaunawaan? Pwede bang kayo yung maging mediator between us? Kunyari, halimbawa ako, huwag naman, aksidente yung fire ko and gusto ko mag-claim ng insurance, kaso si insurance parang ang daming hinihingi, pinahihirapan ako, ang daming problema. Ano po yung magiging assurance na yung kayo as our agent is magiging malaking tulong pa in between us, parang gano'n? Yes po, kasi kami po mag-assist from end to end po ng claims process ninyo. So kami na po mag-gather ng requirements, kami rin po magpapasa sa kanila and magpa-follow up sa mga insurance companies na kinikita po na. So sir, kasi another question din or hindrances na kagaya ko. Minsan, may mga nababasa ako sir na ang hirap daw mag-claim ng insurance. Parang patagalan or ang daming hinihiling requirements. Gano'n po yung matotoo? Tsaka ano po ba yung matutulong nyo sa amin pagdating sa gano'n? Ang requirements naman po, standard naman po sa lahat yun. So depende po sa klase ng claim po natin. Pero lahat po ng insurance company, same requirements lang naman po. And upon completion of requirements, ideally, ang turnaround time po ng LOE natin is 7 days kung ang claim po natin is less than 100K lang naman po. So yun po yung magpili natin siguro na less than 7 days po. Kung not more than 100,000. Pero nangyayari po ba sir, halimbawa, total loss, di ba? So mahirap po ba mag-claim ng total loss? Tsaka paano po ginagawa pag ang mga total loss? Well, pag total loss po kasi, i-declare na po total loss ng sasakyan kung ang estimate po ng return natin is more than 75% na. So, pag dineclare na po total loss, mag-advise po si insurance, then yung mga additional requirements lang po na ihingi para ma-release po natin yung proceeds. Renewal na ng registration ko. Di ba meron tayong tinatawag na TPL? Does it mean sir na kapag kumuha ba ako ng comprehensive, hindi na ako kailangan kumuha ng TPL? Ganun po ba yan? Magkaiba po ang TPL sa comprehensive insurance. Ang TPL po, yun po yung nire-require ni LTO kapag nagpa-register po kayo ng sasakyan nyo. So, ang covered lang po nun ay yung mga taong mababanggaan nyo. So, third party liability lang po siya. Hindi po covered yung damage ng sasakyan or kung may kung nabaha man yung sasakyan, hindi po siya covered. Ang magko-cover po nun ay ang comprehensive insurance. So, ang comprehensive insurance kasi mas malawak ang coverage, meron tayong own damage para dun sa mga sariling damages ng sarili ng unit, and meron din theft, meron din tayong third party bodily injury in excess ng TPL po ninyo, then meron din tayong third party property damage, so yung mababangga ng ibang property o ibang sasakyan, maka-cover po yan. Meron din po tayong passenger accident para dun sa mga nakasakay doon sa loob ng unit nyo. Then, pwede rin po tayo magdagdag ng additional cover for acts of nature. So, doon po mako-cover yung baha. Kapag nabagyo po or nalindol at nagkaroon ng damages yung sasakyan, covered po niya. Sir, bali ganito, since nabanggit po ninyo yung acts of nature, does it mean sir na kapag kumuha ko ng comprehensive insurance, pwedeng hindi siya kasama? Pwede pong hindi siya kasama. Usually po, kinukuha na po yung acts of nature kasi nire-require na po ng mga mortgagee kung naka-finance po yung sasakyan. Pero kung wala po kayong mortgagee, option niyo po yun kung kukuha po kayo ng acts of nature o hindi. So, syempre, kapag kumuha po kayo ng acts of nature, may additional premium na po kayo. Kapag nag-claim ka daw ng insurance, halimbawa, totoo po ba na kapag nag-claim ka ng insurance ng car na hindi nakapangalan sa'yo, check po ba binabayaran yun? Kasi kapag check daw po, nakapangalan pa rin daw po yun dun sa previous owner. So, hindi ko rin ma-e-encash kasi nga, hindi naman sa akin nakapangalan.
tama po. Ang check settlement po ay payable lang sa assured kung sino po yung nakapangalan din sa policy. Ngayon, dun sa part na yun, tama po. Pero yung naging practice siguro para mapunta sa ganung scenario, yun po yung mali kasi kailangan po natin ng endorsement or yun, mapalitan yung pangalan ng policy holder. Di ba hindi lahat ng sasakyan pwedeng i-insure? Parang may limit ata kayo, bawal ba yung mga older cars? Mga anong year model? Ang tina-accept po ng aming mga insurance partners, usually po up to 10 years old lang po ang pwede natin i-insure. So more than 10 years old, either i-decline na po nila or mas mataas na po yung i-offer na rates. Mas mataas yung i-offer na rates. Pero, kasi sir, as my experience kasi parang nag-check din, ina-assist ko rin yung mga viewers ko to check yung mga second-hand cars na bibili nila. So minsan, di ba pinapasok nila ng financing? So pag pinasok nila ng financing, ang alam ko mandatory si comprehensive insurance. So may mga sasakyan dun sir na parang recently lang, 2008 model, pinasok ng financing, so more than 10-year-old na yun eh. Nakakakuha pa sila ng insurance. Tsaka paano nangyayari yun? May mga nakakakuha pa po ng insurance, pero ayun nga sir, katulad ng nabanggit ko earlier, depende po sa insurance company, sa approval po nila kung i-accept pa po nila yung unit. Kasi meron po silang underwriting restrictions na until ganitong age lang po talaga ang pwede nilang i-accept na yun. Siya nga pala guys, sa mga malalayo rito sa West Avenue, Quezon City, hindi nyo na kailangan pumunta rito para magpa-quotation. Ito, visit nyo lang to or search nyo lang sa Google itong Vigatin Insurance and then lalabas. Sa umpisa pa lang ito, vigatininsurance.com. Just click it and then lalabas ito. Get insurance quote for free. Just click that one and then start free quotation. Siyempre, since private car ang kinukuha natin, click nyo lang yan, then proceed. Manghihingi siya ng details. So, yung card natin is Ford. Year model is, year model 2020. And then, variant natin is bi-turbo 4x4. Diesel, automatic, done. Manghihingi siya ng email, address, number, and fill-upan ko lang to. Wait lang guys. Tapos eto, mamimili kayo kung anong insurance provider ang pipiliin nyo. Actually lumabas na nga agad kung magkano annual premium ng Standard Insurance, Oriental, Bethel, Pacific Union, and then Fortune General. Merong adjust coverage dito, vehicle market value. Pwede siyang baguhin, sir. Pwede natin siyang baguhin. Pero plus or minus 10% lang po. Plus and minus 10% lang. So, hindi ko na muna babaguhin yan. Tapos, ayan na. Ito na yung magiging amount nung insurances. Tama ba, sir? Ito na. Pag binili nyo yung details, makikita nyo yung buong quotation. Sandali, mamili tayo ng pinakamura. So, makikita natin pinakamura rito is the Oriental. View details. Ayan. Participation fee is 2,000 pesos. Ang declared, at yung own damage, ito sir yung amount insured. Yes. Yan yung market value ng sasakyan. Yan din po ang coverage for own damage, theft, and acts of nature. Yes, nakalagay na nga siya. Ayan, acts of nature 1, 2. Tapos meron na rin siyang passenger accident, property damage, excess bodily injury. Yes. Okay. So yung property damage and bodily injury po natin is, ang default coverage natin yan is 200,000, pero option nyo po if gusto nyo pong mag-add. Tapos ang good thing sa kanya sir, kanina nung pinindot ko siya, total premium niya is 26,000. Yes. Pero meron siyang discount. Tama po ba? Pag kinash ko po siya? Actually, ang total premium nyo po is itong 24? 40,900. Pero since may 35% discount po tayo, 26,000 na lang po yung ating premium. Then magdi-discount pa po kami kapag ang payment nyo po ay may cheque or card payment po kayo. Tapos additional discount pa po kung magka-cash payment po kayo. Kapag cash, 24,000 na lang po yung babayaran Yes ko. Okay, sir. So, mas makakatipid pala ako kapag nag-cash payment ako. So, sa mga gusto mag-online
quotation, hindi nyo na kailangan pumunta rito. Gamit lang yung cellphone ninyo, base nyo lang yung website ng bigatininsurance.com and fill upan nyo lang yon ng card details ninyo and your email address, okay? Sige. Sir, bali ito, last question na lang din before kami mag-avail ng insurance. Kasi kagaya nito, guys, gumawa kami ng quotation. So, lumabas dito sa amount insured ko for total loss damage is 1,420,000. So, meron akong mga viewers na nagtatanong, sir, hindi daw masusunod yung amount insured. Paano po nangyayari yun, sir? Possible siya mangyari if magbe-base po tayo doon sa previous policy na pre-provide ninyo. So, for example, 1.5 million in previous policy. Minsan kasi, ang nagiging practice is less 10% tayo galing sa previous policy. So, kung mag-less 10% ka sa 1.5 million, 1,350 na lang. So, merong konting difference doon sa nakadeclare natin ng market value dyan sa quotation ng 1.20. Pero kung titignan, malapit lang naman. So, pasok pa rin siya. Kasi, doon sa market value doon sa quotation, allowed po tayo na mag-adjust ng plus 10% or minus 10%. So, i-accept pa rin naman yung insurance. Pero more than that, kung sobra na po yung value or sobrang baba po, pwede po siyang overvalue or pwede po siyang undervalue. So, hindi po i-accept. Pero nangyayari naman, sir, na kung magkano yung amount insured, minsan nangyayari rin ba na yun yung nasusunod na value? Kapag na total loss, sir, no? Bali, yun po yung magiging, yun po yung isa-settle niya ng insurer, tapos mag-less lang po tayo ng deductible and depreciation. So dahil lahat ng question natin, guys, is nasagot naman ni Sir JM. So sa mga mag-i-inquire or gustong mag-avail ng comprehensive insurance, eto si Sir JM para sa details. Yes, for pre-quotation or for insurance inquiries, pwede po kayo mag-visit sa aming official website, bigatininsurance.com, or pwede rin po kayo mag-message sa aming Facebook page. Search nyo lang po ang Bigatin Insurance. Thank you po. Okay, Sir JM, Thank you, sir. maraming salamat po sa oras. Thank you, sir.